Alright mga friend, what's up? Nagbabalik po ang inyong pong friend sa ere, sa Impapawid, Bargan. Yan. Kumusta? Kumustas kayo mga kaibigan, mga friend? Na-miss nyo ba ako? So yan, muli ay tayo po ay magpapatuloy. Magbigay lang tayo ng ating paiksing commentary. Alright? Sa mga nagbabagang balita. Ayan, patungkol po sa aking mga pinopost. Ayan, alright. Dahil sabi nga nila, hindi daw labing ang aking ginagawa. Alright. So, kung sa biglang tingin, parang may inaaway, may kaaway. Pero alam niyo wala. Wala po tayong inaaway at wala tayong kaaway. So, ganun lang talaga yung way po natin ng pagpo-post. Hindi katulad sa ating nakamulatan or yung usual na ating nababasa sa social media patungkol sa pagpo-post. Alright? So, merong pattern. Pero sa akin, iba yung aking pong ginagawa dahil ang nais ko po mga kaibigan, mga friend ay tayo ay mag-isip. Alright? Mag-isip tayo, hindi yung basta na lang tayo nagla-like, basta na lang tayo nag-heart, o basta na lang tayo nag-share ng kung ano-ano mang mga posting o mga post na ating pong nakikita sa social media. So, ang aking pong purpose ay pukawin yung ating mga isipan o paandarin, paganahin yung ating mga isip. Alright? Dahil sa Word of God, totoo ng Word of God ay hindi siya nagbabago, hindi siya binabago, alright? Ngunit yung ating pangunawa, yung ating pong pagkaunawa ay dapat nagbabago at lumalago. Alright, inuulit ko mga kaibigan, mga friend, ang salita ng Diyos hindi nagbabago, ngunit yung ating pong pag-unawa at pag-a-apply nito ay dapat nagbabago. Alright, dahil ano pang purpose ng ating pag-attend ng church o pag-minister o papastor kung yung ating naunawaan noong una ay yun pa rin hanggang ngayon. Yung ating pong pagkaunawa after how many years? After 10 years? After 20 years? 30? 40 years? 50 years? Ganun pa rin yung ating pong pag-a-apply o pagkaunawa sa Word of God. So, dapat talaga ay nag-i-improve. Sabi nga ni Paul, when I was a child, I speak as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Alright, dahil ang Panginoong Jesucristo nga, habang siya ay lumalaki, siya ay lumalago. Alright, sa physical at sa spiritual na aspeto. Ganon din po sa atin. Habang tumatanda tayo, habang tumatagal tayo sa ministry, habang tayo ay tumatanda na, ay dapat nagmamature na rin po ang ating pong pagkaunawa, pagbabasa, pag-a-apply sa bawat verse sa Biblia, mga kaibigan. Alright? Dahil wala talagang silbi, walang halaga yung ating pong tagal sa ministry, yung ating tagal sa paglilingkod sa Panginoon kung hindi pa rin nagbabago, hindi lumalago yung ating pong isip. Ang sabi nga sa Romans 12 verse 2, baguhin yung ating takbo ng pag-iisip. Huwag tayong umayon sa takbo ng mundong ito. Bagkus, baguhin ang takbo ng ating isip upang malaman natin, makita natin yung perfect will ng Diyos. So ano ba ang perfect will ng Diyos? Walang iba ang Panginoong Jesucristo. Siya ang perfect will ng Amang nasa langit. So ngayon, kung ating naintindihan yung mensahe, purpose, ministry ng Panginoong Jesucristo, ay tiyak maintindihan mo rin at malalaman mo rin yung perfect will ng Diyos sa buhay mo, sa buhay ko, sa buhay ng bawat mananampalatayang Kristiyano. Alright, so ganito yan. Nung una, sa akin mismo ha, experience ko. Nung una, nung ako ay bago-bago pa lang sa ministry o sa Panginoon, nung
nang nabasa ko ang Biblia, ang dami-dami kong nalaman. Ang daming bawal, ang daming mga verse na pwedeng magamit, pwede kong magamit para manghusga ng iba. Marami akong verse na memorize upang humatol sa kapwa. Pero ngayon, na habang tumatagal ako kay Lord at inuunawa ko talaga ang mensahe o purpose o ministry ng Panginoon Kristo ay hindi pala ganun. Dahil ang ministry ng Panginoon Kristo, dumating siya upang palayain una ang mga Hudyo mula sa pagkagapos, pagkabihag sa mga batas na binigay ni Moses. Alright? Sila muna yung unang pinalaya ng Panginoon Kristo. So ngayon, tayo ay hindi Hudyo. Tayo ay mga tinatawag na hentil. Bakit tayo nakikihudyo? Bakit tayo nakikisali sa mga batas na iyon na pinalaya na nga ng Panginoon Kristo, yung mga Hudyo na original, na kung saan sila yung binigyan ng ganong mga batas ni Moises? Tayo, hindi tayo kasali sa mga Hudyo. Tapos tayo nakikisali. So, sila yung pinalaya una ng Panginoon Kristo mula sa mga batas na iyon. Alright? So ngayon, tayo namang mga hentil na nakikibasa lang sa Biblia o sa mga sulatin ng mga original disciples, ng mga prophets, ang sa atin is tayo ay naligtas na sa pamamagitan ng grasya. Alright? Tayo ay naligtas dahil sa dakilang habag ng Ama sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. So yun tayo mga hentil. So ngayon, tayo ay malaya na. Alright. So, ang dami ng inalis na ng Lord yung mga bawal-bawal nung panahon ng mga Israelita. Kaya nga, nung ang Panginoon Kristo ay nangaral, number 1 talagang tinuligsa niya, criticize niya, hindi yung mga taong labas, kundi yung mga taong loob, yung mga nasa loob ng relihiyon. Sino ang mga yon? Yung mga Pariseyo. Alright? So yung mga Pariseyong ito, hindi sila unbeliever. Alright? Hindi sila pagan. Pagkos sila ay tinatawag na believer. Ibang paraan nga lamang. Sa paraan ng mga batas-batas na sinulat ni Moses. Alright? Sila ay sumusunod sa Diyos sa pamamagitan ng mga batas. Ngunit ang Panginoon Kristo ay pumunta siya rito upang ganapin, alright, i-fulfill ang law. Ano ang pag-fulfill ng Panginoon Kristo? Pinulfill niya yung hinahanap o kailangan ng batas upang mapawalang bisa, mapawalang sala ang mga kasalanan. Sa pamamagitan ng mga dugo, ng mga hayop, ayun, ang sarili niyang dugo ang inialay upang lahat ng mga kasalanan ay mapawalang sala. Hindi na hayop, hindi na karnero ang iniaalay upang mapawalang sala ang mga kasalanan ng tao na ayon sa batas, kailangan yung mga handog na hahaing handog na mga hayop upang gawing handog na susunugin upang mapawalang sala ang mga tao noon. Pero ang inialay ng Diyos hindi hayop kundi sarili niyang katawan mismo, sarili niyang dugo mismo na ayon sa hinihiling o hinihingi ng mga batas. So, finulfill yun ng Panginoon. So, iba ang pag-fulfill ng Lord. Alright. So, ngayon, inalis na niya ang mga batas na yon. Pinawalang bisa na niya ang mga batas na yon. At ngayon, tayong mga hentil ay maliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya dahil sa dakilang habag ng Amang nasa langit. Tayo ay maliligtas, magkakaroon ng kaligtasan. So ngayon, tayo ay ligtas na. Napawalang bisa na yung mga batas para sa mga Hudyo. So ngayon tayong mga hentil, bakit tayo gumagawa naman ng mga batas-batas ng daming bawal? Pinawalang bisa na nga ng Panginoong Jesucristo ang mga do's and don'ts na yon ng mga Hudyo at mga Pariseyo. Ngayon tayong mga Christian, mga hentil, alright, bakit naman tayo gagawa ng mga do's and don'ts? Ang daming bawal. For discipline, yes. Sa biglang dinig,
biglang tingin, maganda yung purpose. Pero, yun nga ba, yung ibinilin sa atin ng Panginoon? Iyon nga ba ang ibinigay sa atin ng Lord? Iyon nga ba ang ibinilin ng Diyos kay Pablo upang ipangaral? Hindi. Bakit mayroong mga sinabi si Pablo na pagbabawal doon sa Corinth? Alright? So yun ay specific sa mga taga-Corinth. Hindi po sa buong mundo. Specific na tao at specific na lugar, specific na kultura. So bakit ganon ang sinabi ni Pablo? Yun ay meron pong context. Dahil noong araw doon, yung mga tao roon ay magugulo. Kaya ganon ang sinabi ni Pablo. Pero kung pupuntahan natin yung talagang main purpose, main message na ibinigay ng Panginoong Kristo kay Pablo, walang iba, pag-ibig. Kaya nga sinabi ni Pablo, ang tatlong ito, yung faith, hope, and love, walang pinakadakila kundi pag-ibig. Ang pinakadakila sa lahat sa tatlong ito, ang faith, hope, and love is love. Alright? So, labing ba yung pagbabawalan natin yung mga babae na tumayo? Labing ba na pagbabawalan natin yung mga babae na magpastor? May heart yung mga babae na magpastor? Bakit sinabi ni Pablo bawal na tumayo ang mga babae sa kalagitnaan ng church? Yun nga may context kasi nung mga babae noon magugulo. Kaya pinagbawalan ni Pablo ang mga babae doon sa Corinth na tumayo. Sa Corinth po yun, hindi sa buong mundo, mga kaibigan, mga friend. Alright? So, kailangan talaga nating magbasa ng historical sa Bible upang mas lalo nating maunawaan ang Biblia. Alright? Kailangan din nating magbasa ng kaunting history ng mga kultura. Alright? Yung kaganapan. Alright? Para hindi tayo basta-basta na lang pumupulot ng mga talata sa Biblia tapos bato tayo ng bato kahit na against na sa katuruan ng Panginoong Kristo. Alright? Sabi ng Lord, nagkakalat tayo. Hindi natin tinutulungan ng Panginoong Kristo na mag-ipon, kundi nagkakalat tayo. Alright? Kaya mahalaga mga kaibigan, mga friend, makinig din tayo sa iba. Huwag nating i-demonize yung mga nag-preach, nagtuturo ng mga bago sa ating pandinig. Huwag natin silang agad i-demonize. Alright? Although, hindi naman lahat ng bago basta na lang natin tatanggapin. Kailangan din natin talagang suriin kahit ang espiritu. Suriin natin. Makikita naman natin kung saan tayo dinadala yung nagtuturo, saan tayo dadalhin ng mensahe. Alright? Kung ilalayo ba tayo talaga sa Panginoong Kristo o ilalapit tayo? Ilalapit tayo, kailangan talaga kung minsan masakit. Kailangan nating tanggapin. Masakit pero yun yung dapat. Dahil hindi tayo mag-grow, hindi tayo mag-i-improve kung mananatili tayo sa ating comfort zone. Comfort zone ng pag-unawa. Comfort zone ng pagbabasa o pagdinig. Pandinig, mga friend. So, kailangan tayong lumabas mula sa box. Alright? Hindi natin kailangang umalis sa ating church. Hindi natin kailangang layasan ang church dahil wala ngang perfect church. Hindi natin kailangang layasan ang ating pastor. Hindi natin kailangang talikuran ng ating pastor dahil walang perfect na pastor. Tanging ang Panginoong Kristo lamang. Tanging Panginoong Kristo lamang ang perfect na guru. Kaya nga sabi niya sa Matthew 11:28-30, "Come to me, all you have weary and heavy laden, and I will give you rest." Ang aking pamatok ay magaan. Alright? Ang katuruan ng Panginoong Kristo ay magaan, nagpapalaya. Hindi katulad ng maraming mga guro ngayon na mabibigat, mababagsik, alright, nananakot, nanggigilty. Pero ang Panginoong Kristo hindi. Sa Panginoong Kristo tayo makinig. Makinig tayo sa ibang mga teacher, sa ibang mga preacher. Buksan lamang natin ating isipan, pakinggan natin sila. Alright? Kung may mga bago, huwag natin agad silang i-demonize o reject. Pakinggan natin sila. Kung ito ba'y naaayon sa katuruan ng Jesus o hindi. So kung sa tingin natin hindi naaayon sa katuruan ng Panginoong Kristo, edi huwag nating pulutin. Pero hindi natin kailangan mag-demonize. Hindi natin kailangan na sabihin na
fake pastor, fake apostle, o fake prophet yan, fake teacher. Huwag, hindi tayo ang magsasabi noon. Ang salita ng Diyos mismo ang magsasabi. Ang katuruan ng Panginoong Kristo. Kung ang kanyang katuruan, ang aking katuruan, against sa katuruan ng Panginoong Kristo, doon natin sasabihin na fake teacher ako. Doon ninyo sasabihin na fake preacher ako. Kung against sa katuruan mismo ng Panginoong Kristo. Pero kung against sa katuruan ng anumang disipulo, alright, against sa katuruan ng mga propeta, kahit sino pa mga propeta yan, hindi rin natin pwedeng agad sabihin na fake teacher or fake preacher ang isang tao. Magkaiba lang tayo ng pagkaintindi. Magkaiba-iba lang ng pagkaintindi. Pero ang pupuntahan, kung ang pupuntahan naman ay iisa sa Panginoong Hesukristo naman, huwag natin agad i-demonize. Magkaiba lang tayo ng way of delivery. Magkaiba lang tayo ng way of interpretation. Pero iisa yung pupuntahan sa Panginoong Hesukristo rin. Kaya kailangan natin talaga is acceptance na meron talaga mga teacher, meron talaga mga preacher, meron talaga mga pastor na iba yung kanilang way of delivery sa ating way of delivery, sa ating way. Alright? Hindi tayo magkapare-pareho, pero iisa yung goal natin na dalhin, ilapit ang mga tao sa Panginoong Kristo, dalhin ang langit, ibaba ang langit sa kanila. Alright? Sa mga tagapakinig natin, yun dapat ang purpose natin dahil yun naman talaga ang mission, purpose ng Panginoong Kristo. Dumating siya rito upang dalhin ang langit sa buhay ng mga tao, sa buhay ng bawat Kristiyano. I came to give life, sabi ng Lord. Peace I leave you. Love one another. Ang unang purpose ng Lord, pumunta siya rito upang dalhin ang langit. Buhay na kasiyasiya. Ano ba yung buhay sa langit? Di ba buhay na kasiyasiya? Buhay na may peace, buhay na may freedom. Yun yung langit. Oo, merong langit sa future, merong langit sa kabilang buhay, pero ang importanteng maintindihan po natin yung ngayon. Yung buhay ngayon. Kung talagang gusto ng Diyos na dalhin tayo doon sa langit, ngayon, bakit tayo dinala dito sa lupa? Bakit niya tayo dinala dito sa lupa? Bakit niya dinala ang bugtong na anak, ipinadala ang bugtong na anak upang dalhin yung mensahe ng Ama? Kung talagang doon sa langit ang main purpose ng Diyos na nilikha ang tao. Ang main purpose ng Diyos, bakit niya nilikha ang tao ay upang pakinabangan, i-enjoy ang creation ng Ama. Alright? Ngunit nga, dahil sa kasalanan, nasira yon, pero hindi pa rin huminto ang Lord, hindi siya sumuko, ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang dalhin muli tayo sa original na plano ng Ama. Yes, merong buhay, merong langit, pero sa future yun. Kaya nga sabi ng Lord, huwag ninyong pagproblemahan yung araw ng bukas. Ang isipin ninyo ay yung ngayon. Yung ngayon. Dahil yung bukas, iisipin niya yung bukas. Alright? Dahil naniniwala ko mga friend, kung ano yung buhay natin ngayon, yun ang magdadala sa atin sa future. Kung ano tayo ngayon, kung ano tayo mag-isip, kung paano tayo mag-isip, kung paano tayo makisalamuhan sa ating kapwa, sa kapwa mananampalataya, yun yung magsasabi kung saan tayo pupunta doon sa kabilang buhay. Alright? Kaya huwag tayong masyadong mag-focus sa future, sa langit, tapos nakakaligtaan natin yung ngayon, yung relasyon natin sa ating pamilya, yung relasyon natin sa ating kapwa, yung relasyon natin sa ating kapwa mananampalataya. Ang nangyayari ngayon is awayan, debatihan, siraan, alright? Pagalingan, pataasan, patalbugan. Yun yung nangyayari ngayon.
Ang pangit na makita na sa gitna ng mga Kristiyano mismo na iisang Diyos ang kanilang pinaglilingkuran, iisang Biblia ang kanilang binabasa, iisang Panginoon Kristo ang kanilang sinusundan, pero magkaiba-iba ang kanilang pag-uugali. Malungkot na katotohanan. Totoo yun. Bakit? Iba-iba kasi yung leader na sinusundan, iba-iba ang mga leader na sinusundan at pinapakinggan. Pero kung si Jesus lang talaga ang susundan natin, ang pakikinggan natin, tiyak, magkakaroon talaga ng peace, magkakaroon talaga ng unity sa kaligitnaan ng mga Kristiyano. Kung yung peace or unity lang na ang alam natin lang na unity is yung sa loob lang ng church natin nagkakaisa tayo, yes, maganda yun. Okay, unity yun. Pero paano naman sa ating mga kapatid na mananampalataya sa labas ng church na hindi natin kagrupo o hindi natin kadenominasyon o hindi natin karelihiyon? Paano naman sila? Sabi ng Lord, love your enemy. Ang nangyayari ngayon, kung merong mga tumatayo, naglalabas ng kanilang mga boses na against sa ating paniniwala, tinatanggal natin. Nasaan ang love doon? Nasaan yung acceptance doon? Nasaan yung pangunawa ron? So, kailangan talaga natin mga friend mag-improve, mag-matured sa pag-iisip. Mag-matured sa pag-iisip. Change the way you think. Sabi nga sa Romans. Do not conform to the pattern of this world. Anong pattern ng world na tinutukoy? Yung mga nagiinom, yung mga naglalasing, mga nagbibisyo? Hindi lang yun. Hindi lang yun. May mas malalim pa, ibig sabihin. Na ang pattern ng world nagsisiraan, nagtatakwilan, naguhusgahan. Yun yung pattern ng world. Nangyayari din yun sa loob ng church. Nangyayari din yun sa kaligitnaan ng mga Kristiyano. Nagtatakwilan, naguhusgahan. Oo, may verse. Pero yun ba yun talaga? Yun ba talaga ang mensahe ng Panginoon Kristo? Yun ba talaga ang ipinapagawa ng Panginoon Kristo sa atin? Magtakwilan? Maghusgahan? Magrejectan? Malinaw na sabi na sa Biblia, the measure you give will be the measure you receive. Judge not, and you will be not judged. Kung ano ang iyong panghusga sa iyong kapwa, ay ganun rin ang panghusga sa iyo. Kung ano ang iyong panimbang sa iyong kapwa, ay ganun din ang panimbang sa iyo. Meron naman akong church, linggo-linggo, marami na akong miyembro. Yes, maganda yan. Pero, huwag nating kaligtaan yung Matthew 7:23 na merong sinabi ang Lord, I never knew you. Mahirap yung nabubuhay tayo sa maling akala na ang akala natin is, well done, welcome, my faithful servant. Yun ang inaakala natin o inaasahan natin na mapapakinggan pagdating ng araw, pero yun pala is, I never knew you. Tapos sasabihin naman natin, Lord, sa pangalan mo ako ay nagpalaya sa mga demonyo. Lord, sa pangalan mo ako ay nag-preach. Lord, sa pangalan mo ako ay nagpahayag ng iyong mga salita, ng mabuting balita. Pero ang isasagot ng Lord, I never knew you. Dahil hindi lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon ay makakapasok sa harian ng langit, kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Sumusunod sa kalooban ng Amang nasa langit. Sabi ko kanina, ang kalooban ng Amang nasa langit walang iba, ang Panginoong Hesukristo, ang anak. Kaya nga sabi ng tinig doon sa Transfiguration sa bundok, ito ang sinisinta kong anak, siya ang pakinggan ninyo. Sinong tinutukoy niya? Si Jesus. Kasama ni Jesus noong panahon yon si Elijah, si Moses. Si Moses na sumisimbolo sa mga batas, sumisimbolo sa law. Tapos si Elijah na sumisimbolo sa mga propeta. Nawala sila. Nag-disappear sila. So ibig sabihin, nawala na rin yung bisa yung mga law at ng mga prophets.
Kaya sabi ng ama, sabi ng tinig, ito ang aking anak, siya ang inyong pakinggan. Si Jesus, kay Jesus po tayo makinig. Dahil ang Panginoon Kristo, siya ay maamong guro. Magaan ang kanyang pamatok. Hindi katulad ng maraming guro ngayon na mabibigat, nanggigilty at nananakot para madali nilang mapasunod ang mga tao. Pero hindi ganon ang Lord. May freedom kay Jesus. Freedom. Mamuhay ng ayon sa pagkalikha sa atin ng Lord. Ng ayon sa ibinigay sa atin na mga gift. Katulad nito, ito yung gift ko. Magsalita sa inyo. Alright? Nang hindi nyo gusto. Dahil kung ang gusto ko, kung ang purpose ko ay i-please kayo, i-please ko ang tagapagbasa o mga magbabasa ng aking mga post o manunood ng aking mga video, edi syempre, ang gagawin ko, ipopost ko ay yung maganda sa iyong paningin, yung masarap sa inyong pandinig. Pero hindi ganoon ang nais ng Lord. Maraming gumagawa ng ganyan, pero sa akin iba. Ang nais ko lang talaga, ang purpose ko kung bakit ganyan yung aking mga posting, alright, is mag-isip tayo. Kung natatamaan kayo, edi maganda. Tumatalab sa inyo. Pero kung hindi tumatama sa inyo, edi maganda rin. Mag-unawaan lang tayo, alright? Ang malaga, wala kayong pangalan ng sino man o ng anumang grupo. General, ako'y nagsasalita sa inyo in general. Alright? So, sana magpatuloy tayo kay Lord. Bukas natin ating isipan at ang mga new wine, new ideas, new teaching ay makakapasok nga sa ating new wine skin, yung ating new mind setting. Alright? Upang manatili o makapasok yung mga new wine of new ideas and new teaching and new revelation from the Lord. Alright? So, God bless you.